Paanong ang isang nangangarap na maging isang piloto ay naging isa sa pinakamapanlinlang na leader ng isang Christian organization? Siya si Pastor Apollo Carion Quiboloy, ang head pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Napakalaki ng kanilang organisasyon na umabot sa halos milyong miyembro. Mayroon din siyang sariling TV station kung saan iniere ang kanyang mga sermon. At alam niyo ba na ipatayo rin nito ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo? Ayon sa pastor na ito, siya raw ang itinalaga ng Diyos na magliligtas sa sanlibutan at tinawag ang sarili bilang appointed Son of God. But behind the performance of this pastor lies a secret unrighteousness that violate not just only the commandments and rules of God, but to the Philippine law as well. Maliligtas nga ba siya ng kanyang pagiging appointed Son of God sa batas ng Pilipinas? And what does this imply to the current condition of every Filipino, especially those who has the desire to follow God? A lot of people are being taken advantage of because of this meaningless word, cloth, as the word of God. Marami sa atin ang naiisahan ng mga pastor, pari, o kahit anong religious leader sa kanilang matatamis na salita na inaakala nating galing sa Panginoon. Be vigilant. In Filipino, maging mapagmatsyag. Discern. Unawaing mabuti ang lahat ng mga naririnig sa kahit anong relihiyon o simbahan pa yan upang hindi mahulog sa kamay ng mga mapanlinlang na nagtuturo ng salita ng Diyos. Inilang yan, ang pagbabasa ng Bible ang isa sa pinakamalakas na magiging sandata ng isang Kristiyano sa kahit anuman, maging sa maling turo ng mga mapanlinlang. Ugaliing magdasal, mga kapatid, at humingi lagi ng gabay mula sa Holy Spirit upang hindi kayo mahulog sa anumang kasinungalingan. Another interesting topic, only here on the Covenant Channel.